our beloved Boss Mike Cervera. Noong 2016 at ito po ay inimbestigahan ng ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Bakit? Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo. Nako! si Trillanes, Paduano. Binanggit si Paduano. Sige na, ito na. Pasok. Unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon. Nako, di ba? Na-draft kaya noon? Sino nakakalam? Black King, alam mo ba? Nagawa ba yung waiver ni Digong? Pumirma ba si Digong? Kasi matagal niya nang sinasabi yan. Paperman ng waiver. Obit Suba. Go, go, go. Oo, Sentry. Pasok. Para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. Nako, yun naman pala, inadmit niya na kanya yung mga accounts. Walang waiver. Nako, patayin na. Sinasabi ko, tama na naman si Trillanes. Kung wala na namang waiver, paano na? Ano ba talaga, Digong? Akala ko ba pipirma ka? Di ba hinamon ka na ni Trillanes? Magpapasampal pagkatapos mo. Pumirma ng waiver. Bakit wala? Anak ng pating talaga, no? Sige, pasok! Of these accounts, no? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. And later on... Oy, totoo yan mga kababayan, Sa mga hindi nakakalam, lahat ng mga transaksyon nyo, mula noong binuksan ninyo, yung mga bank account ninyo, hindi mawawala yan. Merong kopya yan. Oo, soft copy yan. Sa computer, mga kababayan. Budol ulit ang waiver. Kaya ngayon si Digong, nginig na naman ng itlog? Bakit nga naman, mga kababayan? Huy, Aljem, ikaw ba bumaliktad na? Anak ng pating naman, wala na kaming libangan. Di ba? Huwag ka munang bumaliktad. Ano ka ba? Naglilibang pa tayo dito. Libangan lang natin to. Eto na, mga kababayan. So, hindi na naman pumirma ng waiver. O ano na naman ang aasahan natin dito? Siyempre, nga na naman tayo. So, yung pagpirma niya na kuno ng waiver, siyempre, pang-uuto lang yun sa mga DDS na mga bobot, mga tanga. Para nga naman sabihin nila na, ready naman si Digong sa lahat. Ibibigay naman pala't pipirma naman lahat. Bakit ngayon? Meron pang paghamon. At sinabi pa na ibibitin niya daw yung sarili niya sa harap ng maraming tao. Anak ng pating talaga. Wala, istorya lang. Kwento lang ni Digong yan. Pambihira talaga. Sige, tuloy natin. Well, ano rin yan? Exempted sa impeachment cases. Kaya pwede po lumabas yan. Ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat. Ako po, ayan na nga yun, Duterte crime family. Natalakay na natin kanina yan. Kasi nga mga kababayan, masyado silang nakampante. Mula noong sila ay eto na nga, kumamal ng napakaraming salapi ayon mismo kay Senator Trillanes. Galing
Sakita sa droga, mga kababayan. Alam nyo, totoo yung sinabi ni Percy Lapid, kung inyong natatandaan, Mr. DJ Music Lover, Sharon Lindsay, Mel Warren, Shelo Andres, Joanna Tolibas, Ruth Antonio, no? Totoo yung sinabi ni ni Percy Lapid. Alam nyo kung ano yon? Alam nyo? Alam mo ba yung sinabi ni Percy Lapid? Sabi ni Percy Lapid, si Digong, lahat ng sinasabi niya, kabaliktaran. Oo. Sabing ganon. Kita nyo? Kunyari, galit sa droga yan, pero yan ang promotor ng droga. Si Digong nyo. Puti. Ayun, oo. Pinatay, di ba? Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy President, is story. with all due respect, I'll have... Digong. Wow, wag ka muna magsalita. Sige, tuloy. Base home. To follow the rules. Sinena. Becerra. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Mamaya ka na, Digong, magsalita. Bibigyan ka naman ng oras. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Nako, yan na nga yung kanina nating tinapik. Ano daw kapalit? Paperma ka lang naman ng waiver. Ang dami bang arte, Digong? Para kang si Sara. Alam nyo eto napansin ko lang. Walang pagkakaiba to kay Kibuloy. Si Kibuloy, susuko lang, haharap lang mga kababayan. Haharap lang. Maligaspi dumlaw. Haharap lang sa pagdinig. Ang dami pang kondisyones. Tingnan nyo si Digong at saka si Sara. Di ba pareha sila? Ang dami nilang kondisyones, malditang Joy. Parehas na parehas sila ni Kibuloy at ni Sara. Bago, yun lang, paperma lang, dami pang arte, dami pang kapalit. Pumayag naman. Hindi. Sampalin ko sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Digong, wala na yung mga ganyan Oo, laos na yung style mo na yan. Hindi na bibenta. Para na lang sa mga bobo, tanga yan. Di ba? Stephanie Ramos. Oo, pasok. Wala pong galunan. I'll give you sasampalin ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. Kita mo, nasuspend tuloy yung session. Anak ng pating tuloy si Digong Wala na, Digong. Yung style na ganyan, bumenta na. Laos na yun Ay, sarap ulit-ulitin ito. Sarap ulit-ulitin si Dilema napatingin. Napatingin na lang Wala na si Digong. Kala niya presidente pa rin siya. Wala We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Nako! Utak. Kahit sino ka pa, inang-ina ka. Ano sabi dyan ni Mr. Chairman? Kahit sino ka pa, Digong. Regardless kung sino ka, Digong. Kahit na naging, ano ka ba? Mamamatay tao? Di ba? According po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. Naku, sinabi nga ni Senator Trillanes, peke, yung alin. Yung ginawa nilang sinasabi nila na war on drugs nila. Kita nyo, mga kababayan? Peke nga,
Tuloy. Kaya siguro napikon si Digong ng gusto. Pasok. Pahiya eh. Pahiya si Digong eh. May I ask to former Senator, bakit po nyo sinabi na piki ang war on drugs? Yung war on drugs, peke daw. Emelia Agustin, opo. Roel Luciano, shout out. Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at Putang ina ka, Alden. Lilipat ka na. Ang hirap na ipagtanggol ni Digong, ano. Si Alden lilipat na. Slap chick. Wala na yung mga DDS. Oo. Leticia Texon. Si Alden mo, lilipat na. Ay, nako. Olive Makapagal. Shout out. Sige. Senator Trillanes, banata mo. Maylene Natividad. Oo. Naku, thank you naman, boss, sa pangkape, ha? Sige, tuloy. Naku, ewan ko ba, ba't lilipat? Actually, mga vlogger nila, wala na. Paring Jigs, wala na. Mel de la Cruz, Ryan Hamilya, wala na. Oo. Wala na. Ayaw na. Mula ng ano. Naku, pag nakita nyo lang yung mga litrato namin, naku, Diyos ko. Yung mga pinapanood ninyo, akala nyo, solid pa kay Digong nyo. Naku! Ano? Nakita mo naman yon, di ba? Ano, Koy? Nakita mo yung mga litrato ng mga inahangaan nilang vlogger. Sabi pa nga my dear friend, First Lady Lisa. Puta, wala na sila. Baka umaasa pa yan, boss, na magbabalik sila. Ganito. Alam naman ng taong bayan na hindi na makakabalik sa posisyon ng mga yan. Wala na. Si Bukeke nga, di ba? Gusto nang bumaliktad, humihingi na nga ng dispensa. Umakarda amin nun. Awanin. Na makita yung litrato. Tato. Nandyan na. Pag nakita nyo lang yung mga litrato, mga nakikipag-usap sa akin para doon, lipat na doon. Wala na. Wala na talaga. Wala kayo sa akin. Hindi ko kayo pagsisinungalingan. Tuloy. Yung mga pupunta mamaya, papakita ko yung mga litrato. Bahala na sila. Hindi pwede i-post eh. Nangako ako eh. Nangako ako. Sige. May pupunta raw eh. Sila Mami Gina yata. Sila Monito pupunta yata. Sige, ito na. Tuloy na natin to. Kasi na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumitin niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom. At doon sa kanyang video, sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan. Para Kita nyo mga kababayan, yan yung katotohanan. Ginamit ang war on drugs ni Digong para takutin ang sambayan ng Pilipino. Para nga naman. Para nga naman daw tumahimik at walang maging kritiko. Di ba? Ninita Canoneo. Opo. Sir Mike, type ka ng ano. Type ka ng guy, cute ka daw. Nino! Ano? Nanonood pala si Boss Ryan sa'yo. Sino yun? Okay. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa akin. Ano? Nestor? Yung pala yun. Sige, tuloy natin to. Putik na yan. Hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs, kaya nga siya na-mention. Ganito yan mga kababayan. Ginagamit niya
Alam nyo talagang talagang sinakop ni Digong, magaling din talaga. Magaling talaga siya mambudol ng mga Pilipino. Biruin ninyo, sinakop ng isang war on drugs niya na propaganda para takutin ang mga Pilipino. Kasama yung mga kalaban sa politika. At ito pa ang pinakamatindi, sa kanyang interes. Para nga naman hindi siya paghinalaan talaga na may involved siya sa usapin ng illegal na droga. Kita nyo? Wala po boses? Wala. Ito na. Ganun yung mga kababayan ang ginawa ni Digong. Ginawa niya ang war on drugs para nga naman sabihin, ito sinabi ko na to, madalas kong sabihin ito para hindi siya paghinalaan na hindi siya involved ng droga. Kita nyo mga kababayan, ang tanong sa mga nagagalit dito kay Senator Trillanes, hanapan nyo na ni minsan na-involved o na-link si Senator Trillanes sa droga. Ipakita nyo nasa na ayaw na ng mga didis tuloy magpunta. Aljam, tawagin mo nga. Catherine Galpo, tawagin mo nga. Tawagin mo yung mga DDS. Malungkot Anak ng tinapa. Malungkot. Taray. Po na siya ang Lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang. Michael Yang. Alam nyo naman, di ba? Ilang beses na yan na talaga naman na na-involve sa illegal na droga. Ang tanong, bakit? Naging economic advisor niya. At hindi lang yon kasama pa sa mga iba't ibang negosyo sa gobyerno. Sino? Si Michael Yang. Sino pa? Ito po, si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto na dating Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Naku, di pala si Acerto, mga kababayan. Na si Jimmy Guban na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Naku, kita nyo. Grabe yung tropa ni Digong, mga kababayan. Involved ang utak sa magnetic lifter na punong-puno ng shabu. Kita nyo? Tapos sasabihin nyo, hindi kayo nagtataka na bakit hindi nawawala ang droga? Pangako ni Digong nyo na idol ni Aljem Romero. Di ba, Aljem? Anong sabi ng idol mo? Galit sa droga. Pero sa totoo lang, mga kababayan, iba ang kumakamada sa pagbebenta nila ng droga. Tuloy. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Nako. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga... Ayan na, ebidensya na pwedeng malink itong mga ito. Gumawa na sila ng sarili nilang investigasyon, mga kababayan. Kasama dyan si Senator De Lima. Viper, opo, nandyan na. Duterte crime family, sabi nga niya. Pasok! Bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016, tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita ng mga deposito sa mga accounts ni Duterte. Nako po, ayan na. Micaela Catherine De Jesus na taga Talavera. Nako, magbubukas tayo dyan sa Talavera ng pampagandang shop. Opo, ng skin clinic. Kita-kita po tayo dyan. Kita nyo, mga kababayan, pumapasok sa mga bank account ni Digong
ayon mismo kay Senator Trillanes, itong mga kinikita nila sa pagbibenta ng mga droga. Ano na? Ngayon, ulitin ko lang uli yung tanong ko kanina. Hanapan nyo ng issue itong si Senator Trillanes pagdating sa mga illegal na droga. Kung meron, ipakita nyo na. Kasi ni minsan hindi na involve yan. Bakit? Ito yung totoo palang nagmamahal sa taong bayan. Skynard, Emma Dunlaw, oo. Itong si Digong na puro salita, puro ngak-ngak, purong sinasabi para sa bayan, puro sinasabi wala ko pera, penge. Pero napakarami palang pera nasa bangko niya kasama si Sara. Kita nyo? Tuloy. Galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte. Drug proceeds, ibig sabihin, yung mga kita dito sa droga. Naku, grabe. Kumita ng limpak-limpak si Digong, mga kababayan. Sa droga pa lang yan. Tuloy. His family. How many minutes will be your presentation? Ano lang po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang. Nako. Sige, yan ang ebidensya. Ipapakita na ni Senator Trillanes, mga kababayan. Bobby Torrecampo, opo, shout out. Chairman. Sige, go ahead. Oy, Lea Bautista, hindi lang basta graduate ng PMA yan. Abay, summa cum laude yan. Gina Balmadrid, hello po. Puji ko. Sige, tuloy. Mr. Trillanes. So, ito po ang sige. Ayan na, yan ebidensya, mga kababayan, Elliot de la Cruz, Lotus Gift. Nako, ito na, Aljem Romero, pinakitaan na ng ebidensya si Digunyo. Kaya siguro, kaya si Digunyo inis na inis dito. Talaga naman pinakita pa talaga, siguro kung presidente pa si Digunyo, malamang itong si Senator Trillanes, hahantingin ito. Gagawa ng kwento ito ng kung ano-ano. Magagaya kaya Senator De Lima. Ganun ang gagawin nila. Bakit? Kasi inis na inis Alam nyo naman kapag mga kritiko kayo ni Digunyo, kung hindi kayo mamamatay, ikukulong kayo. There is jail. Yan ang mga anak na Wario, ito na. Pasok. Doon po sa mga unang slides muna. Ayan. Dami. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Nako, 2016 pa, mga kababayan. Yung mga bank accounts, tuloy. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Nako, yan AMLAC nagsumite sa AMLAC, nasumite sa AMLAC. Ito na. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Legit yan, mga kababayan. Kasi mismong AMLAC, mga kababayan, tinanggap yan. Sinabi nila na totoo yan, yung mga bank accounts. Maging si Digong Jasruela, sinabi rin ni Digong Efren Gonzales na totoo lahat yung mga nilabas ni Senator Trillanes na yan. Tuloy. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Naku, grabe mga pinagkapirahan. Ang daming pumasok na pera, mga kababayan. Ibang klase talaga. Halasan na Sinaida. Opo, Lovely Dominguez. Ang dami pera. Tapos sasabihin niya walang pera. Naniniwala ba kayo doon? Ralis Carlinga? Ay nako, malabo yan. Tuloy. Tapos, sige po, next slide.
Yan. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Naku po, 2.4 billion noong 2016 pa lang yan. Hindi pa mayor yan. Tandaan nyo, hindi pa mayor, hindi pa presidente yan. Mayor pa lang yan. Nung naging presidente yan, nako, edi, trilyon! Oh, trilyon! Malamang trilyon ang mga mga hinuthot, kinuha sa mga Pilipino sa kaban ng bayan. Di ba? Mayor pa lang, bilyon na. Paano nung naging presidente pa? Oh, isipin nyo maigi ha. Iba yon. Yung lahat ng kaban ng bayan, kontrolado mo na. Yung hindi pa nga nila kontrolado, bilyon-bilyon na. Yung kinakamal nilang pera. Tignan nyo si Sara, vice-presidente. Panay ang kamada ng pera. Anak ng tinapa. Ibang klase talaga. Pasok. Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Yon! Yan mga kababayan, yan pa lang yung inabot nila. Ha? Paano na? Kung yan ay mabuksan, mabuksan, mula noon hanggang sa ngayon, mga kababayan, kasi tuloy-tuloy pa rin naman ang pangungurakot napakalaki niyan, mga kababayan. Napakalaking pera na niyan. Oo, grabe. Sana makuha natin lahat ng pera na yan at nang makagawa pa ng pandagdag na proyekto para sa ating mga kababayan. Kita nyo, yung presidente noon na nagsasabi, lahat ng OFW mahal ko. O, kita nyo, meron bang nagawa para sa inyo? Lahat ng mga tumatawag na yung baby ko. Wait lang. Baby. Ano na? Hello? Nako po. Diba? Sige tuloy. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account. Yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Naku po! Tatapos na. Nung gumagawa ng pagkakapirahan, ang pagkakamali niya ay sinama si Inday Sara. Kaya pala, si Inday Sara, Maring Jen, I love you po. Bukas uwi na ako. Kaya pala si Sara, kahit hindi imbitado sa Quadcom kahapon, mga kababayan, ay biglang lumitaw siya. Anak ng tinapa. Kasi baka mamaya natatakot siya na mamaya masabit yung pangalan niya. At eto na nga, nasabit na nga ni Senator Trillanes, mga kababayan. Diba? Ngayon ang tanong, anong silbi ng pagpunta mo, Sara? Kung hindi ka rin naman nagsalita, dapat sa pagkakataon na ikaw ay may pagkakataong magsalita, dapat pumunta ka. Kaso hindi nga. Buti pa, si Senator Trillanes, ayan umupo. At anong ginawa? Nagpakita ng mga resibo at patunay na manggagancho itong mag-aamang Duterte na ito. So ngayon, gets na. Pasok. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara. Naku, si Sara na naman talaga. Akala namin matino ka. Binanggit na naman ang pangalan ni Sara, mga kababayan, na merong mga deposito at withdrawal siya. Nako, gumagamit pa
ng manager's check. Alam nyo kung ano yon, mga kababayan? Manager's check. Oo, special yun kasi hindi ordinaryong cheque yun. Yun ay bibili mo sa bangko na cheque at ang pipirma doon, ang magre-release nun, yung manager mismo ng bangko. Ibang klase yun, mga kababayan, ha? Nire-request yun. Nako po, Aljem Romero, patay na. Oo. Patay na. Tuloy. Meron po kay Duterte, meron po kay Baste. Nako, lahat sila, mga kababayan. Ulitin natin konti. Tuloy. Then Sara Duterte. Ako, kaya yan, pagka binuksan po yung account. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na... Nako, Bossing PJ, opo, shoutout po sa inyo. Tuloy-tuloy lang. Mando Cruz. Exempted sa Bank Secrecy Law Herman D. Guzman. ang impeachment. So Correct. lalabas po yan lahat. Sige po. Next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilep. Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Nako po, ayan na. Yung mga in-check na tropa ni Digong, mga kababayan, malaki ang inambag dito sa mga pera na nandito. Iba talaga. Sige, tuloy, Senator Trillanes. Ito po, ano ito? Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Ayan. Kumpiyansa sila, mga kababayan, noon sa mga ginagawa nila. Kaya hindi nila na ano ito, mga kababayan, Hindi nila naaral mabuti to, na matitrace pala lahat ng mga pera ng mga pumapasok at lumalabas sa kanila, matitrace pala. Kita nyo, hindi nila napag-aralan din doon dahil kumpiyansa sila ayaw mismo kay Senator Trillanes yan tuloy. Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. Nako po, ayan na. October at April, mga kababayan, may dividendo. Yung mga drug lord, naku, daming pera. Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan. Nako. Under her name, manager's checks. Oy, Sara, pang ilang pangalan mo na to? Meron kang in-encash. Ibig sabihin, winidraw mo na nakapangalan sa iyo. Winidraw mo yung cheque na manager's check nakapangalan kay Sara. Ibang klase. Ang galing ng mga Duterte talaga, ang galing nilang magnakaw, tuloy. Tapos, ito po ay while she was mayor, Nako. Kaya yan ay direct bribery, Tapos direct bribery, panunuhol. Tuloy. Of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung na-cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nako. Nakita nyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash. Tapos,
itong mga anak, sila Baste, Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito... Grabe, no? Dami nilang pera, oh. Oh, kada 6 months, 10 million, mga kababayan. Ha? Saan ka naman? Naku, mga mayor pa lang yan sa Davao, ha? Paano na nung naging presidente? Bilyon, trilyon na talaga, Maureen Domingo. Kaya tiba-tiba sila. Ha? Tiba-tiba sila, mga kababayan. Randy Gorospe, Rowena Dulay. Sana all talaga, Mr. Papu. Oo, tuloy. Ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po... Ay, style ni Digong yan, mag-a-admit ng konti, diba, i-deny yung iba para naman mapag-isip yung mga taong naniniwala sa kanila. Kaya ang iisipin na lang ng mga tanga, mga kababayan, ay totoo yung sinasabi ni Digong. Ha? At paniwalang paniwala pa rin sila hanggang sa ngayon. Oo, kahit na ipakita mo na lahat itong mga resibo na ito, mga kababayan, wala pa rin talaga. Tuloy. Ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. Okay, tanyo mga kababayan. Ian Herrera, Romy Lagrana, pang sariling interes lang. Kaya nila ginawa yung war on drugs nila, mga kababayan. Yung war on drugs, kaya nga ito ang kasagutan, na peke talaga yan. Peke talaga yan. Dahil mga kababayan, unang-una, nasabi ko na nga kanina, na yan ay panakot sa taong bayan, panakot sa mga kalaban sa politika, panakot sa mga kritiko, at protektahan yung interes nila. Dahil malaki ang perang kinikita nila. Grabe, malupit talaga. Cover up yan, oh. Wow, sana all, di ba? Cover up yan, Jay Tablique. Oo, wala nang iba. Para nga naman, sa paningin ng mga tanga, siyan, sa paningin ng mga tanga, ng mga katropa ni Aljen Romero, galing sa mabuti lahat ng mga pera nila. Biruin mo, ultimo yung pangalawang asawa ni Digonyo na si Hanilet. Abay, involved, nagkapera. Kita nyo naman yung anak, di ba? Namamasyal. At ang ginagawa, nako, shopping dito, shopping doon, ha? Iba talaga. Di ba? Ang tumatamasa, syempre, yung membro ng pamilya. Ganun talaga yon, di ba? Chris Angel, pasok. TJR, 2024, pasok! So, kaya po, nung sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos, nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug... Ay, teka muna, speaking of Leonardo, bumaliktad na. At aminado rin naman si Digong na kinuha niya talaga. True, Garma. Si Garma na tumakas, ayun, nahuli siya. Tuloy. List na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya, pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Nako, kakompetensya! Yung mga pinapatay nila mga kababayan, kakompetensya pala nila.
Ganun talaga sa sindikato, di ba? Ang mga kakompetensya, kailangan itumba. O, kita nyo? Di lahat, kanila. Simple lang. Yung alin, pamamaraan nila. Para masolo nila ang sindikato ng droga. Solong-solo nila sa Pilipinas yan, ha? O, di ba? Mr. Chapo ang datingan, di ba? Tuloy. Matagal na nating tinatalakay ito. At eto na nga, lumabas na si Senator Trillanes. O, ano na? Tuloy. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Yun naman pala. Kahit pala mag-report ka, kahit na isumbong mo pa kay Digong mismo, ang mga katropa niya na mga nagbebenta ng mga droga, dinadala sa Pilipinas, ibinibigay sa mga adik na kunyari galit sila. Pero yung pala, yung mga parokyano nila. Ngayon mga kababayan, dyan nyo malalaman na kung gaano katapang talaga si Trillanes at dyan nyo rin malalaman kung gaano kasamang tao itong pamilya mismo ni Digunyo. Diba? Tuloy. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kita nyo mga kababayan, nung panahon ni Digong, ang lahat ng gumagawa ng mabuti, ng tamang trabaho, kung hindi ka sisibakin, abay, ipapakain ka sa Talaba at pating doon sa Manila Bay. Matindi mga kababayan. Malupit. Oo, parang pelikula lang. Parang pelikula lang itong nangyari sa panahon at pamamahala ni Digunyo. Tuloy. Kaya makita natin doon sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, porsigido siyang patayin. Nako. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Ay, nako. Boom! Kita nyo? Binili ni Duterte kaya siguro hindi na. Eto na nga yung mga kababayan. Alam nyo kung ano naiisip ko? Ito yan. Kaya siguro hindi nagka-sundo si Digunyo at si Pangulong Bongbong Marcos kasi ibinibilin o pinapakiusap din ni Digong itong mga negosyo niya na ang namumuno at namamahala ay itong sila Michael Yang. Gusto nila ng mga Duterte ituloy kasi yan na lang yung kanyang hanap buhay. Nagets nyo na mga kababayan? Maging yung mga Pogo, natandaan nyo ba? Nung lumabas ang issue ng Pogo, doon sila nagtantrums at nag-iiyak ng husto. Natandaan nyo ba yon? Nung nagsilabasan ang issue ng Pogo. Kasi ang Pogo ay konektado pa rin sa mga Duterte through kanino? Michael Yang at kay yung tumakas na bading. Gets nyo na ngayon. Pag konektahin nyo mga kababayan, si Ball Connect late na. Pag konektahin nyo, makikita nyo yung matrix kung paano minanipula ni Digunyo para kumamal ng sandamakmak na pera dito sa mga illegal na droga, illegal na pasugalan, kasama na Pogo. Our beloved Boss Mike Cervera!